Ako si Richard. Gusto kong i-share sa inyo ang isa sa mga karanasang nagbago na mga paniniwala ko. Nangyari ito ilang taon na ang nakalilipas. Isang weekend, pumunta kami sa ancestral house ng kaibigan naming si Bobby para makiramay sa pagkamatay ng kanyang lolo. Matapos ang halos 5 oras na biyahe mula sa Maynila, sa wakas ay nakarating din kami. Sinalubong kami ni Bobby sa harap ng malaking pintuan. Sa loob, napansin ko agad na malimig ang simoy ng hangin. Hindi naman bukas ang mga bintana. Konti lang ang tao sa burol ng lolo niya. Masyado kasing liblib na lugar yung bahay nila. Kitang-kita agad ang kagandahan ng lumang bahay, ang mga antigong kasangkapan, malalaking bintana at mga larawan ng mga ninuno nila na nakasabit sa bawat sulok. Pero kahit gaano pa kaganda, may kakaibang aura ang bahay nila. Alam mo yung pakiramdam na parang may nanonood sa'yo kahit walang tao. Bukas ang third eye ni Bobby. Yun ang sabi niya. Marami siyang nakikita na hindi namin kayang makita. Elemento, mga kaluluwa, nasa paligid lang daw sila. Kaya lang, hindi tayo madalas nakakaramdam. Kwento ni Bobby, ilang gabi bago mamatay ang lolo niya, nagkaroon siya ng kakaibang karanasan. Madaling araw noon, magkasama silang natutulog sa isang kwarto ng kanyang lolo. Malapit sa higaan ng lolo niya, ang pintuang may salamin papuntang terrace. Nakatapat yon sa madilim na garden. Habang tulog ang lahat, bigla raw siyang nagising. Palaging nakabukas ang lampshade para makita niyang mabuti ang lolo niya. Sa liwanag ng lampshade, napansin niyang parang may figura siyang naaaninag sa salamin ng terrace. Sa simula, inakala niyang anino lang ito ng mga puno. Tinitigan niya. Unti-unti niyang naaaninag ang isang taong nakatayo sa labas ng terrace. Wala itong suot na pang-itaas na damit. Hindi niya makita ang mukha nito. Tila nakatingin ito sa lolo niya, nag-aabang. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita niya o dala lang ng pagod. Biglang kumilos ang nilalang. Tao nga ito. Tumalikod ito at naglakad palayo. Tapos, naglaho sa dilim. Hindi siya makagalaw sa takot. Pero, kinumbinsi pa rin niya ang sarili na baka imahe lang ito na dulot ng antok o pagod. Ilang araw matapos noon, namatay ang lolo niya. Sabi ni Bobby, doon niya na-realize na ang nakita niya ay hindi ordinaryong tao. Sundo daw yon. Sundo ng mga taong malapit nang mamatay. Sa unang gabi ng burol, tulog ang karamihan sa mga kaanak na nakikiramay. Umuwi na ang mga kapitbahay. Nasa sala kaming magkakaibigan, nagkukwentuhan para magpalipas ng oras. Si Bobby nakatulog sa upuan, malapit sa kabaong ng lolo niya. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas. Bigla kaming natigilan na may narinig kaming mahihinang yabag mula sa second floor. Nagkatinginan kaming lahat. Walang tao sa itaas. Tumayo si Bobby at tinungo ang hagdan.
Wala namang tao doon, di ba? Tanong niya. Ramdam namin sa tono ng boses niya, nakabado na siya. Baka pusa lang o hangin. Sabi ni Eric, isa sa aming kaibigan. Parang di rin siya kumbinsido. Tahimik kaming lahat, nakikiramdam. Biglang may malakas na kumalubog mula sa itaas. Halos mapatalong kami sa gulat. Si Bobby, kahit takot, umakyat ng hagdan para silipin. Bobby, huwag na. Hayaan mo na lang. Sabi ko. Pero patuloy pa rin siya. Nang makarating siya sa itaas, may narinig kami ulit na malakas na kalabog. Sa bubong naman, nagising ang ibang bisita. Lahat kami nakatingin sa hagdan. Hinihintay si Bobby. Pagbalik niya, mukha siyang namumutla. Nakita mo ba? Ang tanong ko sa kanya. Umiling siya. At sumagot na, wala, pero ramdam ko. May tao o kung anumang nilalang ang nasa bubong. Nagpatuloy ang gabi ng walang halong pangamba. Bumalik kami sa mga upuan, malapit sa nakahimlay na labi ng lolo ni Bobby. Nagkwentuhan pa kami para maalis ang takot. Narinig namin na nagkakagulo ang mga aso sa labas. Tumahimik kami, nakiramdam. Ganun ulit. Parang may naririnig na naman kaming yapak sa bubong. Sa umpisa, mahina lang. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas. Bobby, ano yun? Bulong ni Eric. Nanginginig ang boses. Ewan ko. Naririnig ko na yan dati pa. Sabi ng mga matatanda dito, may aswang daw na umaaligid kapag may patay. Naaamoy nila. Sagot ni Bobby. Nagkatingin ang kaming lahat. Hindi kami makapaniwala pero tugma yun sa mga nangyayari. Walang tigil ang yabag. Parang may mabigat na kung sino ang naglalakad sa bubong. Paikot-ikot, pabalik-balik. Biglang may kumalabog sa terrace, yung pinto na may salamin. Nagsitakbuhan kami papunta doon. Si Bobby, nanghihina ang tuhod habang binubuksan ng pinto. Pagbukas niya, nakita namin ang isang malaking ibon. Hindi ito ordinaryong ibon. Ang pakpak nito ay parang manipis na balat at ang mga mapupulang mata nito'y kumikislap sa dilim. Umalingaw-ngaw ang isang nakakilabot na huni mula dito. Tila huni ng minamalat na tandang. Bago pa kami nakapag-react, biglang tumalon ng ibon sa bubong. Mabilis na nawala sa dilim. Nanginginig kami sa takot. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Richard, alam ko na ang nakita ko ng isang araw. Hindi yung sundo. Isa itong aswang. Tugon ni Bobby. Kinabukasan, sa mga huling araw ng lamay, naglagay ng asin ang mga kamag-anak ni Bobby sa paligid ng bahay, sa bintana, terrace, bubong. Pati paligid ng kabaong nilagyan na din. Sabi ng isang nakatatanda doon, isang uri ng aswang ang gumagambala sa lamay ng lolo niya. Mabango para sa mga ito ang amoy ng isang bangkay. Simula ng gabing iyon, hindi na muling bumalik ang mga nilalang hanggang sa maihatid ang lolo ni Bobby sa huli nitong hantungan.